Maraming mga tao ang interesado sa mga kayamanan o treasure nga po kung tawagin. Well, sino nga namang hindi magkaka-interest, di ba? Instant yaman ang lagay mo kapag nakachamba ka sa treasure hunt mo. At karamihan nga sa mga treasures na alam natin ay nakabaon sa lupa. Pero alam nyo ba na mas marami at mas malalaki pa nga ang mga kayamanang matatagpuan sa ilalim ng dagat? Well, sa luwag ba naman ng dagat, napakaganda nga namang pagtaguan ito ng mga kayamanan. Kaya sa video natin ito ay alamin natin ang 5 pinakamalaking mga treasures sa ilalim ng dagat. Pero bago yan ay ako nga pala ang inyong kuya, si Kuya Eddie. At ikaw ay nasa Kwentong Aha, kung saan pinag-uusapan ang mga nakabibilib na storya. Kung mahilig ka sa ganitong mga content ay click subscribe and of course hit that bell icon para makasama pa namin kayong lagi sa ating mga susunod na kwentuhan. Humihingi na rin ako ng paumanhin sa malakas na tunog ng ulan. Number 5. Belitong Shipwreck. Isang lumang barko mula pa noong ika-9 na siglo ang nahanap po ng isang maswerteng mangingisda malapit sa Belitong Islands kung saan hinango ang pangalan ng treasure. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga kayamanang nahanap sa Belitong Shipwreck, aabot ito ng 30 to 40 million US dollars. Ang barko ay sinasabing ginamit pa ng mga Chinese sa pakikipagkalakalan nila sa mga bansa sa Middle East, kaya naman puno ito ng mga mamahaling artifacts. Laman din po ng barko ang largest collection ng Tang Dynasty artifacts, kaya naman tinatawag din itong Tang Treasure. At dahil nga ito ay mga artifacts, lumutang noong mga nakaraang taon ang kontrobersiya dahil pinagtatalunan po kung dapat bang ipreserba na lang ang lahat ng mga artifacts na nahanap o dapat bang ibenta ito sa merkado. Number 4. SS Republic. Gabi ng October 25, 1865, sinalubong ng malakas na bagyo ang SS Cargo na naglululan po ng tone-tonilatang mga silver at gold coins. Dahil nga dito, hindi na muling dumaong pa ang barko at bigla na lang naglaho sa gitna ng dagat. Sakay ng barko ang ilang daang mga pasahero kasama ang nasa 51,000 gold and silver coins at mahigit 14,000 na mga artifacts. Matapos ang mahigit 140 years matapos lumubog ang barko, isang grupo ng mga explorer na tinatawag na Odyssey Marine Exploration ang nagsagawa ng ekspedisyon para hanapin ang nawawalang SS Republic. Well, nagtagumpay po ang eksplorasyon at nahanap nga nila ang SS Republic. 100 milya po ang layo mula sa baybayin ng Georgia, USA. Tinatayang nasa 518 meters ang lalim po ng barko mula sa ibabaw ng dagat nang makuha nila ito. Kung susumahin nga, nasa $300 million po ang halaga ng lahat ng mga bagay na nakuha nila mula sa barko. Karamihan naman sa mga artifacts na nakita ay ipriniserba nila sa museo. Number 3. Atoka Mother Lode. Ang Atoka Mother Lode o Nuestra Señora de Atoka ay nagsilbing warship ng bansang Spain noong 1600s. Nagsilbi itong almirante o rear guard ng Spanish fleet noong September 5, 1622 nang isang malakas na bagyo ang humagupit sa barko. Sa paglubog ng barko, kasama nitong nabaon sa ilalim ng dagat ang 265 na taong sakay nito at ang 40 tons na ginto at sari-saring kayamanan mula sa iba't ibang mga bansang sakop po ng Espanya. Dahil sa dami ng kayamanang linalaman nito, maraming mga tao ang sumubok na hanapin ang barko noong mga nakaraan, pero lahat sila ay nabigo at ang ilan pa nga ay namatay dahil sa ilang mga aksidente. Inabot pa ng 1973 bago matuklasan ng isang dating magsasaka na sumubok pong maging treasure hunter ang Atoka Mother Lode.
Una niyang nahanap noong 1973 ang 3 silver bars. Sinundan naman ito ng 5 bronze cannon noong 1975 na nagbigay sa kanya ng ideya na palapit na siya ng palapit sa mismong barko na matagal nang pinaghahanap. Inabot pa ng 10 taon o noong 1985 bago tuluyang matuklasan ng anak po ng magsasaka ang matagal nang hinahanap ng kanyang ama. Put away the charts, we found the main pile. Yan po ang famous line na buong sayang isinigaw ng unang taong nakahanap sa kayamanan. Sa estimate po ng mga eksperto, kung pagsasama-samahin ang tune-tuniladang mga ginto, silver, emeralds at iba pang mga artifacts na nahanap sa barko, aabot ang halaga nito sa 450 million US dollars. Number 2, Black Swan Project. Tila malapit sa mga treasure ang Odyssey Marine Exploration dahil bukod sa nahanap nila ang SS Republic, sila rin po ang nagsagawa ng Black Swan Project na naging dahilan sa pagkakadiskubre ng isa sa pinakamalaking kayamanan na naiahon mula sa ilalim ng dagat. Hay, sana all po. Noong 1804, isang Spanish warship na naglalaman ng 20 tonelada ng mga ginto, pilak at iba pang mga kayamanan ang hinarang ng British Navy. Nagkaroon ng konfrontasyon sa pagitan po ng dalawang panig na naging dahilan sa pagkakalubog ng Nuestra Señora de las Mercedes o ng Spanish warship. Nagkakahalaga ng 500 million US dollars ang lahat po ng kayamanang natagpuan mula sa shipwreck. Well, hindi naman naging madali ang pagkakahanap nila sa lumubog na barko. Ayon po sa Odyssey Marine Exploration, umabot din sa 2.6 million US dollars ang ginastos ng kanilang grupo bago nila mahanap ang shipwreck treasure. Well, sulit na sulit naman po ito dahil 200 times ng ginastos nila ang bumalik sa kanila. Number 1, San Jose Shipwreck. Sa loob po ng mahigit 300 taon, itinuturing ang lumubog na barkong San Jose bilang Holy Grails of Shipwreck dahil sa napakaraming mga treasure hunters ang nagkakandara pa na mahanap ito. Well, ayon po sa mga estimates ng mga eksperto, nagkakahalaga ng 22 billion US dollars ang halaga ng mga kayamanang lumubog kasama po ng barko. Ayon sa history, ang Spanish galleon na armado po ng 62 cannons ay umalis ng South America noong 1708 para sana ay i-deliver sa Espanya ang iba't ibang mga kayamanan na nakalap nila mula sa kanilang mga kolonya. Sa kanilang paglalayag, hinarang po sila ng 4 na English warships. Kahit armado ang Spanish galleon ng mga kanyon, well, no match pa rin ito para sa mas marami at mas malalakas na mga English warships. Sa labanang ito, natalo po ang San Jose at tuluyan na ngang lumubog sa ilalim ng dagat. Umabot pa noong 2015 bago tuluyang nahanap po ng isang robotic submarine na tinatawag na Remus 6000 ang San Jose Shipwreck. Dito na nakuhanan ng larawan kung gaano karaming kayamanan ang lumubog kasama ng barko. Naabot nga po ng 22 billion US dollars ang halaga. Pero sa kasamaang palad, hanggang ngayon po ay hindi pa rin naiiahon ang San Jose dahil pinag-aagawan ito ng Colombia at Espanya. Ayon kasi sa Colombia, sa kanila po ang shipwreck dahil lumubog ito sa kanilang karagatan. Kumbaga, lahat ng bagay sa aking bakuran ay akin. At ang ipinaglalaban naman ng Espanya ay ang karapatan nito sa barko dahil isa nga itong Spanish galleon, kaya dapat lang daw na maibalik ito sa kanila. Well, ganito ang tanong ko ngayon mga kababayan. Sa inyong palagay, aling bansa kaya ang may mas karapatan sa treasure at bakit nga? Aasahan ko po ang inyong sagot sa ating comments section. And yes, dito na nagtatapos ang isa na namang nating kwentuhan.
Kung nagustuhan mo ang aking kwento ay paki-like naman ang ating video at mag-subscribe ka na rin para tuloy-tuloy lang ang ating mga nakabilib na istorya. Pero bago tayo magtapos ay batiin muna natin ang mga kapatid natin na nakasama natin sa mga nakaraan nating mga videos. Malaking shout out para sa iyo kapatid na Gmar Cristorio. Sana nga po mangyari ang sinasabi mo kabayan. Salamat po sa iyong suporta at mag-iingat kang lagi. Shoutout din sa iyo kapatid na Mark Cortina at sa misis mo na taga-suporta rin ng ating channel. Good luck po sa inyong pagsasama at keep safe lagi sa inyong pamilya. Shoutout din po sa iyo idol Gilbert Gonzaga. Maraming salamat po sa suporta mo at mag-iingat po kayong lagi. Muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito. Kung gusto niyo makasama pa sa mga susunod nating mga kwentuhan ay click subscribe and of course hit that bell icon. Muli ako po ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing, aha, may bago akong nalaman. Thank you for watching at see you next time. Goodbye. Maulang araw ng kalayaan po sa ating lahat.